Naku, wag na wag talaga kukunin ng Los Angeles Lakers si Jonas Valanciunas kung ayaw nilang bumalik sa pwesto na ayaw nila next season. Pero bago yan, NBA scouts ibinunyag itong si LeBron James kung bakit maaari itong ma-expose ang kanyang depensa pagdating ng playoffs. Ayon kasi sa hindi kilalang NBA scout ay maaaring mailagay ang season ng Lakers sa alinlangan dahil sa depensa ni LeBron James. Alam naman natin na sa edad na 40 years old ay kamangha-mangha pa rin ang ipinapakita ni LeBron James sa Los Angeles Lakers. May pagkakataon nga rin ito na madagdagan ang kanyang championship ring. Ngunit hindi nga ito magiging madali lalo na sa unang round ng playoffs. Sabi kasi ng isang NBA scouts via Brian Windhorst ng ESPN. Ang problema daw kay LeBron ay hindi daw ito madalas mag-foul kaya pwedeng makascore laban sa kanya sa tamang match-up. Lalo na daw kapag angkop ang personnel maaaring ka-expose siya sa depensa ngayong playoffs. Magaling daw si LeBron at hindi nga daw yun binabawa sa kanya pero nakakabahala daw ang depensa ni LeBron. Yan daw mga idol ang problema dito kay LBJ na napansin ng mga NBA scouts. Bagamat magaling ito na player pero tila may malaki itong problema na kakaharapin sa playoffs. Napansin kasi ng mga kritiko ang isang nakakabahala na tila iniiwasan ni LeBron na mag-foul. Kaya pwedeng samantalahin ito sa tamang match-up. Lalo na daw sa edad ni LeBron ay maaari itong targetin ng mga kalaban sa depensa ngayong playoffs. At possible daw na may mga players ang aabuso sa kahinaan na ito ni LeBron. Maaari daw kasi na maging agresibo ang mga kalaban kay LeBron. Lalo na daw yung malalakas at mabibilis na players ay maaaring makalusot sa mga atake nila sa rim para madaling makapuntos. Naayon pa sa isang NBA scout, may kailangan daw bantayan si Luka Doncic at pwede mo nga daw siyang pagurin. At kapag nasa weak side naman daw si LeBron nagsiswitch daw ito para hindi siya masyadong gumalaw. Ilang beses na nga din daw nila itong nakita sa isang possession lang. Sa playoffs makikita nga daw na natina-target na ng mga ibang kupunan sila LeBron at Luka na ilalagay nga daw sila sa pick and roll. Kaya kung wala daw ang isang maaasahang big man o elite na defender sa court, mahirap daw itago si LeBron James sa ilang match-up at tila napansin ito ng ilang mga kupunan. Alam naman natin na ang naging susi ng tagumpay ng Lakers noon ay ang kanilang mahusay na depensa. At tila ganun din ang magiging pundasyon nila ngayong taon. At dahil wala na nga si Anthony Davis para bantayan ang loob, mas malaki na ngayon ang responsibilidad kina LeBron, Austin Reeves at Luka Doncic. Lalo at kilala rin ang mga ito na hindi mahuhusay sa depensa. Kaya para sa Warriors o kung sino man ang makatapat ng Lakers sa unang round, ang pinakamabisang paraan para talunin ang Lakers ay ang atakihin ang kanilang mga star player at pagurin si LeBron James. Hanggang sa hindi na niya kayanin ang depensibong laro. Pero walang duda mga idol na may nakahanda ng plano dito si LeBron at ang Los Angeles Lakers para harapin ang ganitong mga strategy ng mga kalaban. Pero hindi ito nangangahulugang magiging madali ang kanilang daraanan. Kailangang maging perpekto ang lahat para sa Lakers. At umasa sila sa kalalabasan ng standing ay papabor sa kanila upang makuha ang pinakaangkop na match-up para sa kanilang inaasam na finals run. Pero kayo mga idol, sang-ayon ba kayo sa mga sinabi ng NBA scouts na magiging liability si LeBron sa depensa ng Lakers sa playoffs? Samantalang ito ang player na wag kukunin ng Lakers pagdating ng off-season sakaling i-trade ito ng Sacramento Kings. Ito nga ay walang iba kundi si Jonas Valanciunas na isang stretch big man. Nasa unang taon pa nga lang ito ng kanyang kontrata na nakuha mula sa Washington Wizards bago ito ma-trade. Alam naman natin na nag-sign ito last off-season sa Wizards ng 3-year deal na may halagang $30 million. Balak pa naman sana ng Lakers na kunin ito via trade kaso sa Sacramento Kings nga ito na trade noong trade deadline. Kaya naman ito wag kukunin ng Lakers ay paano ba naman? Si Jonas Valanciunas lang ang nag-iisang player sa NBA ang palaging naisasama sa kada play-in tournament simula nang magsimula ito. Lalo at ang kupunan nito na Sacramento Kings ay pasok sa play-in game ngayong taon. Dahil kasalukuyan lang naman silang nasa pang-siyam na pwesto sa Western Conference. Noong nagsimula kasi ang play-in tournament noong 2020, ay kasalukuyang naglalaro pa si Jonas Valanciunas sa Memphis Grizzlies. Ay agad nga silang napabilang sa mga play-in teams. At noong 2021 naman ay pumasok pa rin ang kanilang kupunan sa play-in tournament. Pagdating naman ng 2022 ay na-trade na ito papuntang New Orleans Pelicans. At 3 seasons nga itong nakapasok ng play-in tournament kasama ng New Orleans Pelicans hanggang 2024. At ngayon season naman ay sa Sacramento Kings na. Kaya 6 na sunod-sunod na taon ng si Jonas Valanciunas na pumapasok ang kanyang kupunan sa play-in tournament. Kaya kung kayo ba mga idol ang GM ng isang kupunan, kukunin nyo pa rin ba si Jonas Valanciunas para maglaro sa inyong kupunan?